The Most Holy Church of God in Christ Jesus is a religious organization established in the Republic of the Philippines on the 9th of May, year 1922, and is duly registered with the Securities and Exchange Commission with registry number 82613. Through faith in the truth revealed by the Holy Scriptures of the Bible, the administration as well as the entire brethren of the Church believe that it is the Most High God, the Lord Christ Jesus, who established the Most Holy Church for the sole purpose of proclaiming Him as the only one true God and Savior whom we should worship and serve with our whole lives, and that He is no other than the Lord Christ Jesus, who manifested in the flesh, and that the Most Holy Church of God in Christ Jesus is His chosen way for us to deliver from our sins and eternal damnation. Therefore, since the Church was established, everyone who is called into the Church receive the divine obligation to partake in all evangelization efforts of the Church to fulfill the God-given commission to make disciples of all the nations. In that case, here is the vision and mission statement of the Church. Vision: the Most Holy Church shall be exalted for the glory of the Most High God. Mission: seed of one world, one nation. Core value: all members of the Most Holy Church are being taught and encouraged to live in agape. Agape is a Greek word which means perfect love and everlasting love. As the Bible further expounds, it is the kind of love that God has for all of us. In fact, God Himself is agape. Agape, or love, serves as the core value of the Church because love is the fulfillment of the law. Ownership and administration: the Most Holy Church of God in Christ Jesus fully believes and proclaims that her sole owner is no one but the Most High God. He is the only King who reigns all over the Church. Everything the Church achieve and will achieve in the future are the works of God. God governs over His Church through His appointed men to administer the Church. Like the first church established in Jerusalem, which was administered by the apostles, the Most Holy Church is currently administered by the 7 bishops, presided by the general bishop. The church administration oversees over the whole church and through the appointed council of elders, composed by the presbyters and ministers who were appointed to administer congregation and ministries. Expansion and growth: currently, the church has established congregation in most places in the 3 major islands of the Philippines, namely Luzon, Visayas, and Mindanao. Also, the church is making necessary preparation to intensify its expansion and establish congregation in all major cities and provinces in the entire country. There are also active congregation of the church in other countries. In the United States of America, in Canada, in Australia, Hong Kong, in Singapore, Malaysia, United Arab Emirates, Japan, Taiwan, Kingdom of Saudi Arabia, Qatar, Belgium, Cyprus, France, Germany, Italy, Spain, and United Kingdom. The Most Holy Church of God in Christ Jesus is looking forward to aggressively propagate the gospel, to edify the church in places where it was already established, and also to establish new congregation in other countries to complete the mission and fulfill the vision of the church. Services: since the main purpose of the existence of the Church is to propagate the gospel to all nations, the Most Holy Church established various evangelization efforts of the Church to reach more people even in the farthest corners of the world.
The church produces evangelization programs that are aired via radio, cable TV, and in different social media or online platforms. Radio stations, Philippines. Cable TV channels. Online platforms, Facebook, MHC Media, YouTube, The Most Holy Church, official website, www.mostholychurch.com. Charity. Aside from actively upholding evangelization efforts, the Most Holy Church is also active in charity works. Here are some of the ministries of the Most Holy Church established to serve both members and non-members of the church. Lingap Agape Ministry. The church established the Lingap Agape Ministry, which engages in community services like goods and charity donations, feeding programs, blood donations, and other services to cater church members and non-members who are in need. Damayang Kristiyano. On May 1, 2004, the church administration established the Damayang Kristiyano Ministry that aims to help the needs of the family of a deceased member of the Most Holy Church, especially in their burial expenses. Schools. Pristine Heritage Academy, formerly known as Pristine Learning and Tutorial Center. The Pristine Heritage Academy was established by the Most Holy Church in February of 2009. The school is open to all church members and non-members alike for the fulfillment of a part of the Most Holy Church community service. Mahanaim Evangelical Academy. The church administration aimed to give standardized education and training to church members who aspire to become missionary workers and ministers of the church. Thus, in 2018, the church administration established the Mahanaim Evangelical Academy that provides classroom lectures and on-the-job training so that aspirants to partake in the Lord's mission may be molded to become a proud messenger of God. The Mahanaim Evangelical Academy mainly holds its training in Gabay Center, the training facility of the Most Holy Church located at Barangay Sumalo, Municipality of Hermosa, Province of Bataan, Philippines. The Centennial Celebration of the Most Holy Church. The Most Holy Church of God in Christ Jesus recently celebrated its 100th anniversary on the evening of the first day of May 2022 at the Gabay Center, the newly built facility of the church situated at Barangay Sumalo, Municipality of Hermosa, in the province of Bataan, Philippines. On the morning of the same day, the church held the inauguration and dedication of the Gabay Center. The Gabay Center is a training facility of the church, built through the favor of God and the collective efforts of the entire brethren from around the globe. From the proud members of the church, we are inviting you to join us and be a member of the Most Holy Church of God in Christ Jesus, so that we may share the ever-abounding favor of God towards His beloved children. Please take time to listen to the preaching of all the topics composing the lessons of spiritual salvation, so that we may share to you the teachings and doctrines of the Most Holy Church, which are purely based on the Bible that will lead us to our soul's salvation. To know more about the church, you may visit our website at www.mostholychurch.com, or you may reach us through telephone number 6302-8255-6949.
Iliw naming mga taga-subaybay ng palatuntunan ito, maraming salamat sa ating Panginoon sapagkat patuloy niya tayong binibiyayaan ng buhay at kalakasan. At sana itong buhay at kalakasan ito ay patuloy nating magamit sa isang makabuluhang paggamit gaya po ng patuloy nating pagsubaybay sa pakikinig at pag-alam ng banal na kalooban ng ating Panginoon na pawang nasusulat sa banal na kasulatan. At ito ay ipinagbibingkod sa inyo ng programang ito na ang Kabanal-Banalan. Ang kapatid na Benhanan, at sa araw na ito ay kapiling natin ang ating minamahal na kapatid na Neraya. Kapayapaan po, kapatid na Neraya. Kapayapaan din pong sumainyo, kapatid na Benhanan, at kapayapaan po sa aming mga mahal na taga-subaybay ng programang ito na ang Kabanal-Banalan. Sa araw na ito ay patuloy tayong tuturuan ng ating Panginoon kung papaano ang isang matuwid at nararapat na pamumuhay ng bawat tao na kanyang nilikha upang ang tao'y maging kalugod-lugod at karapat-dapat sa paningin ng ating Panginoon. Sa mundo na ating ginagalawan sa kasalukuyang panahon, ay mapapansin po natin na tila bagang lumalaganap ang kasamaan sa buhay ng tao. Sumasama ang pag-uugali, sumasama ang gawi at pananalita ng bawat tao na ngayon ay nasusumpungan po natin. At maging tayo sa ating karanasan ay nakikita po natin ito, may mga anak na tila wala ng paggalang at respeto sa kanyang magulang. Ang tao ngayon ay nagiging mabangis. Kung pumapatay man ang tao noong mga unang panahon, ngayon ay lalong karimari-marim ang paraan ng pagpatay ng tao sa kanyang kapwa-tao. At gaya nga ng sinasabi, ang panahong ito ay totoong mapanganib. Kung papaano natin, mga minamahal na kapatid, na hindi tayo makikiayon sa mga gawa ng kasamaan sa buhay na ito, may itinuturo ang Diyos na paraan kung paano natin sasalungatin ang mga gawa ng kasamaan. Hindi po pwede na ang tao'y manghawakan sa kanyang katwiran na, pasensya na, tao lang. Kung tao, ang ibig bang sabihin ay wala ng kapangyarihan o wala ng tsansa na madaig niya ang kasamaan sa mundong ito? Sapagkat ngayon, sa pamamagitan ng pagsang-aralin, ay ihahayag ng ating Panginoon Diyos kung papaano natin lalabanan at paano tayo hindi maiimpluwensyahan ng tinatawag na kasamaan. Ang paksa ay nagsasabing, huwag tayong magpadaig sa masama. Kung papaano at ano ang bungang hatid nito sa buhay natin kung ito ang atin pong gagawin, siyang nilalaman ng atin pong paksang aralin. Sa pasimula, kapatid na Neraya, ano po ba ang isa sa mga mahahalagang pagtuturo mula sa Biblia na marapat pagsikapan ng mga tao? Ang sagot po sa ating pangunang katanungan na ibinangon ay mababasa po natin sa sulat ng Apostol Pablo sa mga taga-Roma, Kapitulo 12, versikulo 21. Sa salin po ng Biblia na Revised Tagalog Popular Version. Pakibasa po, kapatid na Benhanan.
Huwag kayong magpadaig sa masama, kundi daigin ninyo ng mabuti ang masama. Ang talatang ito, Roma 12:21, siya pong batayan mismo ng pamagat ng ating aralin na nagpapayo at nagtuturo sa atin na huwag tayong magpadaig sa masama. Opo, panahon pa ng mga unang lingkod ng Diyos, gaya ng mga apostol, ay ipinapayo at itinuturo na po ang bagay na ito. Gaya ng ating narinig sa talatang binasa, sinulat o sinabi ng Apostol Pablo sa mga unang Kristiyano, sa mga unang mananampalataya na noon ay naninirahan sa dako ng Roma na huwag anya kayong magpadaig sa masama. Dahil nakikita po ng Apostol Pablo kung gaano kalakas ang impluensya ng kasamaan sa mundo, na kung hindi makikipaglaban ang sino mang tao, lalo na po ang mga mananampalataya, talagang may kapangyarihan ito para tayo pagtagumpayan ng kasamaan at madaig tayo nito. Kaya ipinapayo niya na huwag tayong magpapadaig, huwag tayong papayag sa kagustuhan ng kasamaan. At sinabi rin ng paraan kung paano hindi tayo madadaig ng kasamaan. Sabi, kundi bagkos, daigin ninyo ng mabuti ang masama. So sa pamamagitan ng patuloy na pagsisikap na magawa kung ano ang mabuti, ang kabutihan ay kapangyarihan naman para hindi na tayo madadaig ng masama sa halip yung masama ang ating mapagtatagumpayan. Kumbaga po, kapatid na Benanan, yung mabuti ay gaya ng liwanag at yung masama ay gaya ng dilim. Ang liwanag kapag ka ito'y dumating, na pagtatagumpayan nito ang kadiliman. Kaya piliin natin na itaguyod ang pamumuhay na mabuti at sa pamamagitan niya ng kabutihan, hindi na tayo madadaig ng masama sa halip yung masama ang ating mapagtatagumpayan. Ibig sabihin, kapatid na Neraya, dapat pong maunawaan ng ating pong mga taga-subaybay sa buhay na ating pong inilalagi sa buhay na ito, gaya tayo ng nasa pakikipaglaban. Opo. Mayroong dalawang puwersa na pilit na pumapasok at ibig pumasok sa atin pong mga pagkatao. Ang puwersa ng kabutihan at ang puwersa ng kasamaan. Dumarating ang pakikipagbakang ito o pakikipaglaban sa atin bilang mga tao sa iba't ibang sitwasyon ng buhay. Kaya kapag ka ang tao gaya ng binubulungan siya na gumawa ng masama, nag-uumpisa na ang iyong pakikipagbaka. Magpapa-impluwensya ka ba sa gawa at bulong ng kasamaan? O aalalahanin mo na mayroong pagbibiling gaya ng ating pong narinig, yung masamang ibig bumulong at magtulak sa atin sa paggawa ng kasamaan, dapat po nilalabanan natin ito. At ang inaasahan po sa atin, hindi magtatagumpay ang mga gawa ng kasamaan. Bakit? Kung atin pong susundin ang bilin na daigin natin ang masama ng kabutihan. Tila sa ating pakinig ay madaling pakinggan. Pero sa totoo, pwede nating aminin, mahirap yatang gawin yun, kapatid na Neraya. No? Sa buhay natin ngayon, nalaganap ang kasamaan ng tao sa mundo, parang ang hirap yatang makipaglaban na hindi na tayo magpapadaig sa masama, kundi dadaigin natin ang masama sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti. Meron bang paraan na itinuturo ang Biblia, kapatid na Neraya, para magawa nating daigin ng mabuti ang masama? Mayroon po at ang Apostol Pedro ang isa sa naging kasangkapan ng Diyos para sa pamamagitan ng kabutihan ay madaig natin ang kasamaan. Mababasa po natin to sa kanyang sulat sa unang Pedro, Kapitulo 3, versikulo 9, sa salin po ng Biblia na Revised Tagalog Popular Version. Huwag ninyong gantihan ng masama ang gumagawa sa inyo ng masama. Huwag ninyong sumpain ang sumusumpa sa inyo. Sa halip, pagpalain ninyo sila dahil pinili kayo
upang tumanggap ng pagpapala ng Diyos. Narito po ang maliwanag na paraan kung paano sa pamamagitan ng kabutihan ay madadaig po natin ang kasamaan. Gaya ng ating narinig, kung merong mga tao na gumagawa ng masama sa atin, huwag nating gagantihan ng masama yung mga taong gumawa ng masama sa atin. Sa kasalukuyang panahon po kasi, ang karaniwang reaksyon ng tao kapag siya'y ginawa ng masama ay ang paghihiganti. Halimbawa, sinampal siya, sasampalin niya rin. Kapag siya'y sinuntok, susuntokin niya rin. At minsan, mas masakit pa kaysa sa masamang ginawa sa kanya ang nagagawa ng taong iganti. Halimbawa, sinampal lang, ang gagawin, susuntokin. Pag nasuntok, sisipain. O pag nasipa, sasaksakin. Pag nasaksak, babarilin. Sabihin ni, mas masakit o mas higit na kasamaan ang iginaganti ng tao sa masamang nagawa sa kanya ng kapwa. Kaya ang nangyayari, sa halip na madaig niya ng kabutihan, yung kasamaan, siya pa ang lalong nahihikayat na gumawa ng lalong masama. Kaya ang turo ng Biblia sa pamamagitan ng Apostol Pedro sa mga mananampalataya, kapag merong taong nagsalita sa iyo ng masama, gumawa sa iyo ng masama, huwag mong gagantihin ng masama ayon sa masamang ginawa sa iyo. Kapag kaanya ikaw ay sinumpa, huwag mong susumpain. Sa halip, pagpalain ninyo anya sila dahil pinili kayo ng Diyos para tumanggap ng pagpapala. Kumbaga, ito po yung kasabihan na pag binato ka ng bato, pukulin mo ng tinapay. So, ang ibig sabihin nun, huwag mong gagantihan ng masama yung taong gumawa ng masama sa'yo. Piliin mo pa rin maging mabuti. Kung halimbawa, hindi ka binabate, hindi ka pinapansin, niwawalang kabuluhan ka, batiin mo pa rin. Gantihan mo ng mabuti yung gumagawa ng masama sa'yo. At kung ikaw ay inaaway, huwag mong patulan. Kasi kung inaaway ka, inaaway mo rin, mag-aaway kayo. Lalong lumalala ang kasamaan. Parang kumbaga sa sunog, apoy na nga yung isa, apoy ka pa rin, lalong nagliliyab. Kasi ginagantihan mo ayon sa masamang ginawa sa'yo. Kaya lalong lumalala ang kasamaan sa mundo. Kaya kung merong tinatrato tayo ng masama, huwag natin silang tratuhin ng kasamaan na gaya ng ginagawa nila sa atin. Sa halip, alang-alang sa Diyos na nagtuturo sa atin ng kabutihan, kahit masama ang trato ng tao sa iyo, tratuhin mo pa rin siyang mabuti sa ngalan ng Diyos na sa atin po ay nagtuturo. Alam niyo po, mga giliw naming mga taga-subaybay, posibleng iniisip natin na tila imposible yung aral na yan. Parang napakahirap yata at walang makagagawa na tao na kapag ka ginawa ng masama ay gaganti siya ng mabuti, kapatid na Neraya. Pero alam niyo po ba, ang mga pagtuturong ito ni Apostol Pedro ay natutunan niya at nasaksihan niya sa ating Panginoong Kristo Jesus. Ang Panginoon Diyos, ang mismong unang-una na nagtuturo na huwag tayong gaganti ng masama sa gumawa sa atin ng masama. At ang katunayan nito ay nung panahong siya ay napako sa krus, ginawan siya ng kasamaan ng maraming tao, bagamat wala siyang ginagawang masama upang siya ay gantihan ng masama. Pero sa kabila ng mga masasamang ginawa ng mga Hudyo, ng mga Romano, sa ating Panginoong Diyos na nagkatawang tao sa pangalang Kristo Jesus, ay pinatunayan niya at pinatotohanan na ang aral na ito ay po pwede nating magawa. Sasabihin ba natin, siyempre, Diyos yan na nagkatawang tao. Pero alam niyo po ba na ang mga apostol ay tinularan ang ating Panginoong Kristo Jesus? Sila man, sa pagtupad nila ng kanilang mga ministeryo, ay humantong sila sa pag-uusig at paggawa ng kasamaan mula sa iba't ibang mga tao, pero hindi po nila nagawang gantihan sila ng masama. Sa halip na masama ang iginanti ng mga unang lingkod ng Panginoon, nagpatuloy po sila sa paggawa ng mabuti sa kanyang kapwa-tao. At yun po ang dapat nating tularan.
Tayo ay may pagkataong gaya ng pagkatao ng mga apostol at unang mga lingkod ng Diyos. Kung nagawa nilang daigin ng mabuti ang masama, sa ating kapanahunan ay gayon din tayo dapat nang hahawakan. At ito mismo ay inaasahan ng ating Panginoon Diyos na magagawa natin sa mga huling araw, lalo pangat laganap na sa buong mundo ang kasamaan. Mga minamahal na taga-subaybay, sa palagay nyo, mga giliw namin taga-subaybay, ano kaya yung kapangyarihang taglay ng mga unang lingkod ng Diyos? Paano nila napagtagumpayan ang masama? Sa halip na gumanti ng masama, ay gumanti sila ng mabuti sa kasamaang ginawa sa kanila ng kapwa-tao. Ang tiyak na paraan po ay yung batay sa aral na natutunan po ng mga apostol sa Panginoon. At ang aral na ito ay mababasa po natin sa Lucas Kapitulo 6, versikulo 27 hanggang 28. Sasalin pa rin ang Bibliang Revised Tagalog Popular Version. Pakibasa po, kapatid na Benanan. Subalit sinasabi ko sa inyong mga nakikinig sa akin, mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at gawa ng mabuti ang mga napopuot sa inyo. Pagpalain ninyo ang sumusumpa sa inyo at ipanalangin ang mga nang-aapi sa inyo. Narito po ang napakalinaw na pagtuturo ng ating Panginoon. At ito po ang saligan o batayan ng ipinapangaral natin tungkol sa tinatawag na agape. Yung dakilang pag-ibig o pag-ibig na katulad ng tinaglay ng Panginoon o taglay ng Panginoon, at kahit nung panahong nagkatawan tao siya, yun ang kanyang uri ng damdaming taglay. Kasi batay po sa observation ng ating Panginoon, nung panahon ng mga magulang, talagang sabi nga mata sa mata, ngipin sa ngipin. Ayon sa masamang ginawa ng tao sa kanya, iginaganti niya. Kapag siya'y nakapanakit, sasaktan din siya. Pag siya'y nakapatay, papatayin din siya. Pero nung dumating na ang Panginoon at nagtuturo ng aral ng kasakdalan at ng kadakilaan ng pagmamahal, kung nung panahon ng unang mga ninuno ay gumaganti ang tao ay sa masamang ginawa o nagawa sa kanya, sa panahon ng Kristiyano, sa panahon ng pagtuturo ng Panginoon, ay sinabi niyang mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at gawan ninyo ng mabuti ang mga napopuot sa inyo. Ito ang kailangang damdaming taglay natin. Sa halip na magalit o mapuot tayo sa mga taong gumagawa ng masama sa atin at tinatrato tayong gaya ng kaaway, ay wag natin silang tratuhing kaaway. At kung sila man ay mistulang kaaway para sa atin, ang tamang damdamin ay mahalin o ibigin pa rin natin sila. At ang makagagawa po nito, yung natutong mag-agape, yung natutong magmahal, nakagaya ng pagmamahal na iniwang halimbawa ng ating Panginoon. At sa ngalan ng pag-ibig sa kaaway, huwag ninyo anyang gagawa ng masama, yung gumawa ng masama sa inyo, sa halip gawan nyo ng mabuti, kahit pa yung mga taong napopot sa inyo. At ang isang mahalagang gawa na mabuti sa mga taong gumagawa sa atin, ng kasamaan, ipanalangin ninyo anya, kahit yung mga taong umuusig o nang aapi sa inyo. Kaya sa halip na gantihan natin ang kasamaan, idalangin natin sila sa Panginoon na sila po ay pagparanasan ng Diyos, ma-realize nila yung masasamang gawa na ginagawa nila sa atin, at yun ay malaking tulong para sila sa isang panahon ay magsisi at magbago. Kaya magagawa po natin ito kung tataglay natin ang aral na ito na love your enemy. Mga giliw naming mga taga-subaybay, ngayon ay ipinahihiwatig sa atin at inihahayag sa atin ang susi kung papaano natin madadaig ng kabutihan ang kasamaan. Gaya ng atin pong narinig, ang susi ay ang pagmamahal o pag-ibig. At sa wikang Griego, tinatawag po itong agape. Sacrificial love, spontaneous love, at divine love. Ito yung pag-ibig o uri ng pag-ibig na siyang pinaka-core value ng kabanal-banalang iglesia na dapat taglayin ng mga tao.
Gaya ng unang taglay ng ating Panginoon Diyos, ibig ng Panginoon, yung pag-ibig agape, ay sumalin sa mga salit-saling lahi sa kanyang mga lingkod. At kung ang agaping ito ay lalaganap sa buong sangkatauhan, mawawala na po ang tinatawag na paggawa ng kasamaan. Sa talata na atin pong narinig, ang ipinatatakwil po sa atin ay yung gawang masama, hindi yung gumagawa ng masama. Sapagkat alinsunod nga po sa pagpapaliwanag kanina, pagpapalain natin yung mga taong nakagagawa ng kasalanan. Ang kailangan lang, itakwil natin at gawan natin, gantihan natin ng mabuti yung nagagawa nilang masama. Bakit? Sapagkat ang agape ay nagpapatawad. Ang pag-ibig agape ay mayroong pusong handang magpahinuhod sa mga taong gumagawa ng kasamaan sa Kanya. Kaya ang agaping ito, kung maranasan ng ating kapwa na sa kabila ng paggawa ng kasamaan nila sa atin, mahihikayat at magigising sa katotohanan na dapat siya man ay gumawa ng mabuti sa kanyang kapwa-tao. Ngayon, kapatid na Neraya, sino po ang pangunahing masama na kailangan nating labanan upang hindi niya tayo madaig o maimpluwensyahan? Sa halip, ito ay ating mapagtagumpayan. Ang sagot po na mula sa Biblia ay mababasa natin sa unang Pedro, Kapitulo 5, versikulo 8 hanggang 9. Kayo'y maging mapagpigil, kayo'y maging mapagpuyat. Ang inyong kalaban na dyablo, na gaya ng leong umuungal, ay gumagala na humahanap ng masisila niya, na siya'y labanan ninyong matatag sa inyong pananampalataya. Yamang inyong nalalaman na ang mga gayong hirap ay nagaganap sa inyong mga kapatid na nangasa sanglibutan. Tiniyak po ng Apostol Pedro kung sino ang pangunahing masama na ito ang kailangan nating labanan o pagtagumpayan. Gaya ng ating narinig, ang ating talagang tunay na kalaban ay hindi ang ating kapwa-tao kahit pa siya'y masama dahil siya'y na-impluwensyahan lang ng kasamaan. Ang tunay nating kalaban ay ang dyablo na siyang pinuno ng lahat ng uri ng kasamaan sa sanglibutang ito. At tayo sa salita ng Apostol Pedro, gaya siya ng leong umuungal. Gumagala, humahanap ng masisila niya. Ang mga tao ang pangunahing pakay niya para papagkasalahin o hikayatin sa kasamaan. At itinuro ng Apostol Pedro ang mga pamamaraan para mapagtagumpayan o malabanan natin ang espiritu ng kasamaan. Tinuruan niya ang mga Kristiyano na unaan niya dapat ay maging mapagpigil, pangalawa ay maging mapagpuyat, at ang pangatlo ay labanan niyo siyang matatag gamit ang inyong pananampalataya. Kaya yung pong tatlong bagay na yan ay makatutulong ng malaki para hindi tayo madaig ng masama, kundi sa pamamagitan ng kabutihan, madaig natin ang kasamaan. Kaya pag-aralan nating maging mapagpigil. Kasi minsan alam naman natin talagang mali o masama, nagagawa pa rin natin. At pag nagawa ng tao, saka doon siya nagsisisi, bakit niya nagawa ko yun? Ang dahilan, nagkulang ang tao sa pagpipigil. Kumbaga sasakyan, kaya madalas ang sasakyan ay nakakabangga o nababangga, kulang ng preno o pagpipigil. Sa tao, yun din po ang tinatawag na self-control. Dahil sa kakulangan ng pagpipigil, kaya ang tao nahihikayat ng kasamaan. Kaya sa isang Kristiyano, itinuturo na Kristiyano ka, dapat ay mapagpigil ka. Sa pamamagitan ng self-control, malilimitahan mo ang pagkakamali at maiwasan mong madaig ka ng kasamaan. Gayon din yung pagiging mapagbantay. Bantayan natin yung ating sarili sa mga tukso at kaway ng pagkakasala. At tayo na mga pinagkalooban ng pananampalatayang nakasalig sa aral at turo ng Diyos, nakasalig sa Diyos, yun ay mabisang paraan at kapangyarihan para mapagtagumpayan natin ang dyablo at ang espiritu ng kasamaan. Kaya piliin nating manampalataya
at lubos na manalig sa Diyos at ang Diyos na ating sinasampalatayanan, gayon din yung mga aral at pagpapayong itinuturo sa atin, magagamit po natin yan para mapagtagumpayan natin ang espiritu ng kasamaan. Ngayon ay lalo pong dinadagdagan ang ating pong kaalaman, ang ating karunungan, higit na nga ang ating pananampalataya kung papaano natin malalabanan ang kasamaan. At ngayon nakita natin, hindi po ang kapwa-tao natin na gumagawa ng masama ang ating kalaban. Mayroon pong isang pinuno ng kasamaan na hindi po mapakali. Siya ang nag-uudyok sa tao upang ang tao ay ibuyo niya sa paggawa ng kasamaan. At nangyayari po yun. Nahihikayat niya ang tao na gumawa ng masama laban sa kanyang kapwa-tao, bunga na rin ng kahinaan ng tao, bunga na rin ng hindi pagkaalam at pagkaunawa ng tao tungkol sa mga aral at katwiran ng Diyos. Ngayon ay sinasabi sa atin, kailangan natin magtaglay tayo ng pananampalataya. Kailangan nating magpigil, kailangan nating magbantay. At yung pananampalataya na yon ay malilikha lamang sa ating kalooban upang ipanglaban natin sa kaaway nating dyablo kung tayo po ay patuloy na makikinig at makikipag-aralan ng mga banal na salita ng ating Panginoon. Mga giliw naming mga taga-subaybay, sa ganang atin hindi natin kayang labanan ang kasamaan. Sa ganang sarili nating kakayahan, hindi natin mapanghahawakan ito na masabi natin, hindi ako magpapa-impluwensya sa kasamaan. Hindi ako magpapadaig sa tukso. Tandaan po natin, ang laman ay mahina. Pero paano lalakas ang ating pong laman, ang ating espiritu, kung tayo po ay mananalig sa aral at katwiran ng ating Panginoon? At kung ganon ang mangyayari, tiyak na tiyak, kaya nating daigin ng mabuti ang masama. Bukod sa pananampalatayang dapat nating taglayin, ano pa po, mga giliw naming taga-subaybay, ang itinuturo ng Biblia na mabisang sandata upang mapagtagumpayan natin ang kasamaan o ang iba't ibang mga tukso dito sa ibabaw ng lupa? Ang sagot po ng ating Panginoong Kristo Jesus at itinuro niya sa mga unang lingkod niya, at kaya ito nasulat sa Biblia ay para din naman kapulutan natin ng aral at gamitin natin ang parang ito. Mababasa po natin sa Mateo 26:41 sa saligang ng Bibliang Revised Tagalog Popular Version. Magbantay kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang espiritu'y nakahanda, ngunit ang laman ay mahina. Napakalinaw po ang pamamaraang ito. Dahil hindi naman natin pwede talagang sabihin o awiting, o tukso, layuan mo ako. Opo. Dahil talagang patuloy na lumalapit yan ang paraan ng dyablo para papagkasalahin tayo. Pero ang itinuturo naman ng Panginoon para hindi tayo magkasala o maging masama, bukod sa pagbabantay, pagpipigil, kailangan anya tayo ay manalangin. So, importante pong malaman natin at matutunan natin ang pakikipag-ugnayan palagi sa Diyos sa pamamagitan ng prayers o pananalangin. At ito'y mabisang paraan para hindi tayo matukso, sa halip mapagtagumpayan natin ang tukso at ang mga kaway ng pagkakasala kahit na ang ating pagkataong laman ay mahina, pero pwedeng maging malakas para magtagumpay sa pamamagitan ng pananalangin. Kaya hinihikayat po namin kayo na tayo na po nakilalanin ng Diyos, magkaroon tayo ng palaging pakipagnayan sa Kanya, maglaan tayo ng oras at panahon upang manalangin, at hilingin natin na tayo Kanyang palakasin, patuloy niya tayong tulungan para mapagtagumpayan ang espiritu ng kasamaan. At sa pamamagitan ng pananalangin, isang gawang mabuti na itinataguyod ng isang lingkod ng Diyos, ito'y magiging paraan para hindi na tayo madaig ng masama, sa halip sa pamamagitan ng kabutihan, ay madaig natin ang espiritu ng kasamaan. Ngayon, mga giliw naming mga taga-subaybay,
ay itinuro sa atin ang dapat nating taglayin upang magawa natin ang kautosang ito ng Panginoon na daigin natin ng mabuti ang masama. Kailangan nating taglayin ang pag-ibig agape. Kailangan nagbabantay tayo sa ating sarili. Kailangan taglay natin ang pananampalataya at kailangan din naman ang palagi at regular na pananalangin sa Panginoon. Pag sumasa atin ang mga bagay na ito, masasabi na natin na may buong kababaang loob at may buong pagpupuri sa Panginoon. Katotohanan nga, mali ang katwirang pinanghahawakan ng tao na ang tao ay marupok. Hindi po, mga giliw naming taga-subaybay. Kaya tayong palakasin, patibayin ng ating Panginoon kung taglay natin ang mga bagay na ngayon ay itinuturo sa bawat isa sa atin. Magagawa natin na daigin ng mabuti ang masama. At kapag ganun po ang naging pang-araw-araw nating pamumuhay, hindi na tayo na-impluensyahan ng anumang bagay na masama, hindi na tayo napagtatagumpayan ng mga tukso. Ano ang pangako ng Diyos na Kanya pong ipagkakaloob sa mga lingkod niyang dinaig ng mabuti ang masama? Ang pangako ay nasulat sa Apokalipsis 2:7 at 11. Ito po ang huling mga talata na ating babasahin at ipagdilingkod sa ating mga mahal na taga-subaybay. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtagumpay ay sa kung pakakanin ng punong kahoy ng buhay na nasa paraiso ng Diyos. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtagumpay ay hindi parurusahan ng ikalawang kamatayan. Dalawang mahalagang bagay ang ipinapangako ng Diyos kapag ating napagtagumpayan ang espiritu ng kasamaan gamit ang mga kabutihang natutunan natin sa pakikipaglaban sa kasamaan. Kaya ng ating narinig ang magtagumpay, pakakanin ng punong kahoy ng buhay na nasa paraiso ng Diyos. Ito yung paraan para magkaroon na tayo ng buhay na walang hanggan. Hinahangad natin yan. At ang pangalawa, ang magtagumpay, hindi parurusahan ng ikalawang kamatayan. Dahil alam naman natin, pagka tayo ang nadaig ng kasamaan, mapupunta tayo sa ikalawang kamatayan na siyang impyerno ng apoy. Pero pag hindi tayo nadaig ng kasamaan, sa halip dinaig natin ang kasamaan sa pamamagitan ng kabutihan, hindi na tayo parurusahan nun. Kaya ito'y napakalaking tulong para makaiwas tayo sa araw ng paghukom na mahatulan ng ikalawang kamatayan. Sa halip na tayo maparusahan, gantimpalaan tayo ng Diyos ng buhay na walang hanggan. Kaya worth it po na makipaglabang espiritual at pagtagumpayan natin ang espiritu ng kasamaan at piliin natin na sa lahat ng sitwasyon ng ating buhay, maging mabuti tayong mga lingkod ng ating Panginoon. Mga giliw naming mga taga-subaybay, sa pagtatagumpay, dito tayo inaakay ng mga pagtuturong ito. Pinakananasa ng ating Panginoong Diyos na ang lahat ng kanyang mga nilikha ay mga kaalam ng katotohanan ito at mga ligtas. Tayo na po, ibaba na po natin ang makamundong kaisipan, sa halip ibaling natin ang ating kalooban sa mga espiritual na mga pagtuturong ito ng Panginoon, sapagkat sa dulo ng ating pong pagsasakripisyo, pagtitiis, laban sa kasamaan, ay mayroon pong napakagandang pangakong inilaan para sa ating lahat. Sa makatwid ay ang buhay na walang hanggan sa piling ng kataas-taasang Diyos. Ipagpala sa atin ang mga pagtuturong ito mula po ngayon at magpakailanman. Amen. Amen.